biniro ko. So sabi ko, lalaki ng mga tangke mo. So, yung Corinthian subdivision, sabi ko, banggain mo yan. Lusot ka doon sa kapag ginalaw. Sabi ko, okay, I'll try my best. I did not argue with him. But I saw the General Tadjar was not willing anymore to do what was expected of him. Wow! Believe talaga ako sa mga tao na pinigilan nila yung mga tangke. At hindi lang basta tao, Bianca. They were Filipinos, like you and me. People from different walks of life were willing to die for a cause they believed in. Dito nakita ni Marcos at ng buong mundo kung gaano talaga kalakas ang people power. We were there to block tanks, and we were there to stage a revolution. It was not a protest. No? It was revolution for us. It was like putting your money where your mouth is. No, yung bang, this is it. You back down or you back out, you miss your chance to do something for your country. That's when, again, the plans of Malacanang were foiled because they could not imagine how to deal a tactical blow to a group that was really insulated by such a huge mass of people. What came into my mind is that, rightly or wrongly, at that time, because of the crowd that I saw, that the majority of the Filipino people do not like Marcos anymore as president. Para sa akin, Tito Jim, yung pinaka nag-represent ng people power ay yung litrato ng dalawang madre na nagdarasal sa harap ng tangke. Ano kayang pakiramdam nila ng mga panahon na yon? Eto, pakinggan natin ang kanilang kwento. Yung mga madre, kanya-kanyang lakad. Kaming dalawa ni Pingping ang magkasama. So, may hinila kami ng isang mama. Sabi na, sister, huwag kayong alis kasi nandito pa yung mga tangke. Nahanap ko yung ibang madre kung nasaan, kami lang dalawa. Sabi ko, ano yung gagawin namin? Sabi niya, sister, magdasal tayo, magdasal. So nagdasal kami. Mamaya hindi pa sila nakontento. Sabi nila, sister, pumunta kayo doon sa ang top ng tangke, doon kami magdasal sa ano. Ang taas naman ng tangke, sabi naman namin. Dito na lang sa ibaba. Before kami nakatapos dyan sa Rosary, mayroong ray of light talaga. Ayaw ko kung saan yung galing yung ray of light na yun. Wala namang init. May makulimlim lang ba? Tapos yung ray of light, paano nag-strike sa amin at saka sa sundalo. Naroon si Bob sa Aquino. Kung makikita niyo sa picture, naroon siya sa back namin. Kinausap niya si Tadjar, sabi niya, are you still going to look at these people? These people are armless and these people are barricading. Parang sinasabi niya na, ang mga tao ayaw na kayo pupunta dun sa Logistiko man. Si Tadjar, continuous yung kanya smoking. Talagang kita mo yung tension sa kanya na pati mga sundalo niya wala nang kainik-inik. Ang presence of mind ko doon sa Blessed Sacrament, sabi ko, hindi itong tangke, Lord, hindi yung tangke hinaharap ko, hindi ito, ikaw nandyan sa Blessed Sacrament. Mamaya, nung matapos na yung rosary, umaandar na yung tangke. Sa bagay, bago naman kami talaga nagpunta doon, nag-general confession na kami. Kung ano man ang mangyari, parang that time, yung love of country ay malakas. Kasi kita mo rin ang dami ng tao, daming tao. Para mabigyan ka rin ba ng courage na, I'm not alone, I'm a Filipino, I'm one with them, ano? Ay, sabi ko, yung that time din, sabi ko ni Jesus nga, Jesus, yung kamay mo, hipuin mo naman yung mga puso nila. Oo, kasi wala kami magagawa eh. Wala naman kami mga armas. Yung armas ito lang rosary eh. Yung one of the interview, sabi ni Tadjar, nasa isip na niyang padaanan talaga ang mga tao. Pero nakita niya yung dalawang madreng nagdadasal. And that, sabi niya sa interview, that changed
his decision, sabi niya, to stop the tank. Nako, Tito, kung ako siguro ang nandun, hindi ko nakayanan yung ginawa ni Sister Terry at Sister Ping. Eh, kayo po? We were in Radio Veritas, keeping vigil. Kasi, kahit na winasak ng mga puwersa ni General Ver ang main transmitters ng Radio Veritas, it was still able to continue broadcasting using a small standby transmitter. That's why naroon kami para bantayan ito. Kaya lang, it eventually gave out towards the evening of that day. But we're getting ahead of the story. Kanina, tinanong mo kung anong nangyari kay Cory Aquino, di ba? Tulad nga ng nakita natin, Cory had gone to Cebu to rally people for her civil disobedience campaign. Nang malaman niya ang tungkol sa nangyari sa Camp Aguinaldo, tinawagan niya si Minister Enrile para sabihing ipagdarasal niya ito. Pagkatapos, tumuloy siya sa isang kumbento ng mga madre where she spent the night. Kinabukasan, sa isang press conference, nanawagan siya kay Pangulong Marcos. For the sake of the Filipino people, I ask Mr. Marcos to step down now so that we can have a peaceful transition of government. Pagkatapos ng press conference na yon, bumalik si Cory Aquino sa Manila dula ng isang pribadong eroplano. Sa isang kakatuwang pangyayari, nang papunta na siya sa bahay ng kanyang kapatid, sakay ng isang tinted na kotse, nakasabay niya yung mga tangke at truck ng mga sundalong lulusob sana sa kampo ng mga rebelde. So, Tito, meron pa bang naganap noong araw na yon? Well, kahit napaatras ng people power ang mga puwersa ni Marcos, hindi pa rin sila nasiraan ng loob. Itinuloy nila ang planong sakupin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Yan po at ang iba pang sumunod na mga pangyayari ang tutunghayan natin sa aming pagbabalik. Tito, kanina sinabi mo na pansamantalang na off the air ang Radio Veritas. Paano at kailan po ito nakapag-broadcast ulit? Sa tulong ng isang Jesuita na si Father James Reuter, nakahanap ng kapalit na radio station ang Radio Veritas. Muli itong bumalik sa ere lampas ng hating gabi ng February 23. Kaya lang, tinawag na itong Radyo Bandido. Yung studio nila was sa Santa Mesa. 10 floors and then a tower. Kung i-raid kami, the only way we'd escape was to go down the spiral staircase from the tower and then jump to the next building on the 10th floor. The spiral staircase that I described, punong-puno ng mga madre na grocery. I always get asked the question, was I scared? You were 12 years old, ganon-ganon. Hindi eh. Hindi kami takot nun at all dahil number one, kung i-raid ka ng military tapos 12 years old ka, medyo exciting pa yon. Number two, and I really thought this at that time, kung mamatay ako ng 12 years old, okay lang. Sa loob ng booth, meron kaming VHF radio. Ako yung traffic. We would relay the messages to June Keithley for her to broadcast. Because we had a team of other actors. One team in Crame. One team sa labas kung saan nag-tear gas. Sa mga sandaling yun, naging matunog ang balita na muling lulusob ang mga tropang sundalong pinadala ni General Ver. Ang plano umano ay dadaan ng mga ito sa may libis, patungo sa Santolang Gate ng Camp Aguinaldo. Kahit nanawagan ng Radyo Bandido sa mga tao na pumunta sila sa kanto ng libis at Santolan, kakaunti lang ang mga nagsipunta roon. Muli, ang pumwesto sa harapan ng barikada ay mga madre kasama ang ilang pari at seminarista. We were asked by our superior na, ano na ngayon sabi na? Are you ready to die? Are you ready to die? And you know, behind me, there was an old lady with her family, and sabi nung one of the young men, sabi sa old lady, Lola, umuwi na kayo, sabi. Baka may patayam ka rito. Ang sabi ng Lola sa kanya, bakit? Are you the only one who has a right to die for his country? That evening, we were prepared. We just, meron kaming mga, nag-nap lang kami ng sandali. And then after, gising na naman, dasal na naman, ganyan. So yun ang usual na ginagawa namin that evening. Then at 4 o'clock, then I think the priest, Father Alegro, asked na, okay, you will wake up and we'll pray the Our Father, holding hands. So we prayed the Our Father. And in the middle of the prayer, I saw a cloud, white cloud. Ay, yun pala, tear gas na pala yun. Sabi ng instruction sa akin, dapa. So,
Pag sabi, dapa din kami, but we continue to pray, even nakadapa kami. So, ang prayer ko talaga, sinabi